Well, today, no, we're filing our we're filing two things, no. Number one, motion to intervene, and number two, our attached motion for reconsideration, no. Ano tong motion to intervene? Since we are taxpayers, and since we originally also filed the petition for the confidential funds against Vice President Sara, and as citizens of the Republic, we have an interest in the impeachment, in the ongoing impeachment case. So we are intervening as I said, no, as taxpayers, as previously filed cases, and as citizens of the Republic, no. Secondly, we are filing together with our intervention. Pag sinabi intervention, kumaga sasali kami sa kaso, we will be included in the case. No, we pray that the Supreme Court include us in the case. Ito po ay kasama ng isang bayan. Kasama dito yung ating chairman ng isang bayan, si Justice Tony Carpio, at si former Ombudsman and Justice Conchita Carpio Morales, Commissioner Heidi Mendoza, among others na kasama natin. Mga religious din na kasama natin, na mga kasama sa military at dating mga public servants katulad ni Shelo Magno, kasama rin natin dito. So marami po. We will give you a copy later and you will get the whole list of those who have joined us, including mga estudyante, mga youth, kasama po natin dito. Now, doon naman sa... Before doon sa ano, bakit mahalaga na makapag-intervene ang isang bayan dito? Well, gusto natin ipakita, no, kasi lumalabas this is a fight between the House, the Senate, and the Supreme Court. Actually, this is a fight of the Filipino people. This is a fight nating mga tao, no? Kasi ito inuyurakan or it's based on the basic rights and principles ng ating mga tao. So, ipakita natin yung interest dito. It's not between the House, the Senate, or the Supreme Court, but it's actually between sa ating mga Pilipino, sa ating mga tao. So, we're putting it to a human factor. We're putting it lower sa daily lives ng tao because yung impeachment affects ang daily lives ng mga tao natin. So, makita natin na yung interest of all sectors, no? Sabi ko nga sa academe, may kasamang mga people from UP dito. Ako, professor. So marami dito mga nasa academe. Marami dito former justices, former public servants, at mga civil society, religious, and even the military. Kasama po natin dito. Attorney, ano po yung weight na isa po sa mga petitioners, Justice Carpio Morales, na ponente po ng Francisco Rulli, na dinasura po ng Leonen? Yun nga po ang gusto nating i-emphasize also dito, as far as Justice Carpio Morales is concerned, sa kanya nga malinaw na sinabi niya, initiation is not the filing, but initiation is the transfer to the Committee on Justice, and upon action of the Committee on Justice, whether to dismiss it or to proceed. There's actually two, ito po, kasama na ito sa punto ng amin motion for recon, kasi may dalawang proseso sa pagbibigay ng impeachment. Yun nga, yung isang proseso, yung meron kang ipa-file at ito ay kukunin o i-endorso ng isang congressman o ng ilang congressman and women, at ito ay dadalhin sa Committee on Justice. At doon didinggin kung ito ay di-dismiss o titignan kung ano ba yung kaso, kung may weight ba ito, at kung ito ay ipapadala sa plenaryo. No? Yung pangalawang mode, which isipin natin, nangyari ito nung kay ERAP, nangyari ito nung kay Coronat, dun sa iba pang mga impeachment, na more than 1/3, o kasi ang threshold ng Constitution is 1/3, pag ito in-endorso ng 1/3, dire-diretso na ito. Automatic endorsement because the endorsement would form the articles of impeachment. So, yun yung isang mode na tama ka, sinabi kasama na rin yan sa Francisco, no? Yung dalawang modes na yan. At sa totoo lang, kasi yung decision ngayon with all respect, no? With all humility and all respect, yung decision ngayon ng Korte Suprema, hindi pa pinal. Kung meron man tayong nakasulat sa batas at dapat sinusundin na batas, yun yung Francisco case ng 203. At kung ano man yung sinusunod, nakita na natin yung impeachment ni Corona, impeachment ni ERAP, hindi naman inabot tayo ng 4, 5, 6 na buwan. Kaagad-agad pagka-file nila sa Senado, from impeachment sa Senado, nagkaroon kaagad tayo ng impeachment trial. So, titignan natin kung babasihan natin, nangyari na ito, bakit pa natin uulitin? At yung nga sinasabi namin, isa rin doon sa argumento natin, yung sinasabi natin na
prospective dapat ang application kasi nung panahon na nagkaroon ng impeachment, ang tamang proseso ay yung sinunod ng House of Representatives. At very important, nasabi nga namin, nagbigay rin ng statement ang isang bayan dito, tingnan muna natin, repasuhin po natin, we humbly ask again the Supreme Court na repasuhin ang mga datos, ang facts. Bakit? Kasi klaro naman sa proseso ng House na merong 10 araw, 10 session days. Hindi ito calendar days, hindi ito weekday or weekend, ito ay 10 session days. So kung titingnan natin, nandoon pa rin sa 10 session days yung 4 na impeachment cases na yan. Yung unang 3 at itong pang-4 na final nga diretsyo sa Senado. No? So, lahat po yan dumaan sa proseso, dumaan sa procedure na nung panahon na yon ang batas, no? Ay yung Constitution at yung mga jurisprudence na sinunod mula nung Francisco Doctrine noong 2003. Yung 13-0, are you hopeful na... Alam mo, ako po, ilang taon na po ako at may ilang dekada na rin. Ayoko na lang sabihin kung ilang taon ako, no? Pero hindi ho milagro na magbaliktad ang Supreme Court, ang ating kagalang-galang na hukuman ng Artiko Suprema. Marami na pong rinipaso, rinivisit, binaliktad at binago ng mga dating mga desisyon ang ating Korte Suprema. So, hindi ibig sabihin na 13-0 o hindi ibig sabihin na merong nakaraang batas o nakaraang jurisprudence, hindi nila pwedeng balikan at tignan. So, kami po ay naniniwala at kumakatok sa Korte Suprema na sana bigyan pansin ito at kasama rin sa aming hiling na magkaroon ng oral arguments. Kasi kung humihingi sila ng due process, sa totoo lang, nakita nyo rin ako dito nung nag-oral arguments kami sa PhilHealth. Ilang araw kayong pabalik-balik dito. Naalala nyo yon? Ito, hindi man ito tinawag na oral arguments. Sa tingin namin, mas importante, kundi kasing importante rin ito nung nakaraang mga debate o nakaraang mga issue sa Korte Suprema. Kaya, bigla kaming nagulat kasi nga, sa tingin namin, isa pang issue dito hindi rin parang napasagot ang House of Representatives, no? So, but that is for them to challenge, no? Kasi kung hindi sila, kasi kung maaalala nyo, before this, binigyan lang sila ng mga questions ng Supreme Court, di ba? Sabi nga natin, may mga questions na baka nag-overreach yung ibang question nila, na baka masyadong detalyado. Pero hindi ho yun answer. Yun clarification lang ng Korte Suprema. Hindi ho yun answer, hindi ho sila pinapasagot. So medyo yun po ang kailangan natin tignan at as I said, no, very important because whatever the laws or whatever the decision of the Supreme Court, dapat tama po ang basehan ng facts. Klaro naman yung facts na sumunod ang House doon sa proseso na yun ang proseso na sinusunod nung time na ito nasa impeachment. Sir, paano kung mag-decide ang Senado bukas na hindi mag-proceed? Well, kasama po sa aming petisyon, sa aming prayer, na sana po magkaroon ng status quo ante. Ibig sabihin na parang hinay-hinay muna, stop muna, di ba? Status quo, pag sinabing status quo, medyo stop muna tayo, and pag-aralan, suriin ng mabuti. Hindi naman masama na tingnan at balikan, at hindi rin masama, hindi rin kumbaga hindi rin bumababa ang ating respeto sa korte kung sila baguhin at repasuhin yung kanilang desisyon. Bagamat kung kanilang aayusin at baguhin at pag-aralan, mas bibigyan ng respeto lahat ng desisyon ng Korte Suprema. Attorney, paano nga po kung bukas sa hypothetical, bumoto ang Senado Court na huwag na ituloy ang trial? Magiging moot and academic ba? Hindi ho ito magiging moot and academic. That's why also we are filing this because to us this is not a affront to the SC. This is a part of our legal and academic challenge on the merits, not on any personality. Kung titingnan nyo yung aming petition mamaya na ibibigay, yung aming petition, this is a question of fact, a question of law, and not a question of personality. Kaya ho, sana
hindi ito maging moot and academic. Kung man lang may gawin ang Senado bukas na hindi sang-ayon, di ba, na naman sa proseso. Kasi kung titingnan natin, ito nakakatawa sa Senado. Noong February 5, ang utos ng Constitution, forthwith. Pero inabot sila ng ilang buwan. Ngayon, wala namang sinasabing forthwith. Ang sinasabi lang, meron desisyon na for execution, pero do they execute immediately? Nasa sa kanila po yun. Kaya nga sinasabi natin, bakit naman mag-execute sila kaagad? Meron pa namang motion for recon. Meron pa namang puwang. Ang ika nga nito, hindi pa ho final ang kaso. Pending pa ho ang kaso. Sabi ko nga, ang final na kaso dito yung Francisco Doctrine. Hindi yung doctrine ngayon. So kung titingnan natin, yun pa rin ang kaso until this case becomes final at the end, no? Maging final case. So ano po ba yung consequence or danger kapag dinismiss ng Senado tapos may mga pending pang ganito? Well, ang mahirap, sa akin, dapat kasi nga, kung tama yung dinig ko, i-dismiss ito ng Senado. Pero dapat kasi the impeachment court has already convened. So it should be the impeachment court that dismisses it or not because the case is not in the Senate. The case is in the impeachment court. So titingnan natin ano ba ang galaw ng impeachment court. And sa akin nga, we are praying a status quo order para lang sana talagang maripaso, mapag-aralan ito. At siguro, nasa sa taong bayan yan. Kung sabi ko nga, kung dati sa isang envelope tayo hindi pumayag, papayag ba tayo na hindi bigyan ng accountability? Papayag ba tayo na hindi buksan ang trial? Kung sa isang envelope, naghimutok tayo, dito sa tingin ko, mas mabigat ang consequences nito kung ito hindi matuloy. Sir, just a follow-up, last one from my part. Paano, sir, kung bukas bumoto yung Senate na dismiss, pero bigla naglabas ng status quo under order of Supreme Court, anong order po ang prevail? Kaya nga sinasabi ko, mas gusto ko na wag munang magdesisyon ng ang Senado. Kasi that's one repercussion. Paano kung nagbigay ng TRO, status quo, or whatever order ang Supreme Court, baka magkagulo yung impeachment trial o yung Senado. Number 2, paano kung sana naman pakinggan kami sa ating intervention at sa ating motion for recon at biglang hindi na, kasi pwede namang baguhin, meron naman tinatawag tayong modify the order. Parang klaruhin lang na baka sabihin, yung order yan pa rin pero prospective. So hindi nila binago pero sinasabi nila prospective ang application. Ibig sabihin, the constitutionality is still there or unconstitutional is still there but let us only apply it moving forward, no? So, yun nga yung sinasabi, baka may tama sila sa desisyon, pero wag natin i-apply ngayon, apply natin sa susunod na impeachment. So, ang tanong natin dyan, paano kung biglang mag-modify, paano kung biglang baguhin, siyempre magkakaroon ng gulo yan, ng hindi kaunawaan, ng confusion na ayaw natin mangyari. That's why precisely we are knocking on the Senate na sana pakinggan muna itong mga issues. Let us stretch out all the issues bago tayo magdesisyon kung i-dismiss or whatever ang gagawin natin. But if you ask me, dapat ituloy na lang kasi dapat ang proseso talaga, ituloy na lang ang hearing tapos kung meron man silang grave abuse, saka papasok ang Supreme Court. Yun ang mas magandang sana ang proseso. Pero kung hindi nila maisip na gawin yon, siguro hingin natin na kumbaga mag-status quo ante muna tayo. Huwag tayong ura-urada gagawa ng desisyon kasi nga meron pang pending na ito na pwedeng magbago. Na sana kung gusto nilang galangin ang Korte Suprema, galangin din nila ang proseso. At sa paggalang ng proseso, medyo, sabi ko nga, status ko muna, hinay-hinay kasi ang proseso hindi pa tapos. Ang proseso pending pa ang kaso at antayin ng matapos ito in the final stage ng kaso. Attorney, bago lang umulan, ano? Yung sinasabi na ba? na Pati ang ulap umiiyak sa pagkakamali. May mga sinasabi kasi na may new requirement na dun sa decision ng Supreme Court. Isa rin ba 'yon sa mga sinasabi nyo dito sa petition nyo na dapat hindi patupad? Kasi nga sinasabi namin na yung requirements na naka-outline na binigay nila sa bagong desisyon, wala naman doon sa Constitution.
For example, sinasabi nila na dapat kahit na 1/3, kailangan mag-hearing pa rin, kailangan dinggin pa rin. Malinaw naman yung Constitution na dalawa yung mode. First mode nga is yung may mag-i-endorso tapos pupunta sa komite. Diba? Second mode is yung pag may 1/3, diretso na siya because that becomes the articles. Ngayon, ang ginawa nila, kahit na 1/3, pupunta pa rin sa komite. Pero sinasabi natin, sabihin na natin na, kumbaga, we concede. For example na lang, for the sake of argument, if they would like to pursue that, but let us do it prospectively. Because the prevailing doctrine and the prevailing law, the prevailing procedure, prior to this decision, is what the House observed. And they did not observe anything outside their powers or jurisdiction. So yung sinasabing due process doon sa ini-impeach, wala dapat yon. Kasi ang due process, mahabang proseso yun, hindi naman sa House lang eh. Ang due process, kasi didinggin naman yan sa Senado. So kung meron man siyang time for to be heard, doon siya pwede magpunta sa Senado kasi doon din siya didinggin. So hindi naman siya na wala ng karapatan dinggin. Kaya nga, ang gusto natin magkaroon ng trial kasi tingnan mo, sa panahon nito, sino bang hindi natin naririnig? Si VP Sara, di ba? So gusto ba niya ng due process? Ang pag sinabing due process, right to be heard. So let us hear her. So the only way to hear her is to have a trial.